Muling binuhay ni Coach Tim Cone ang usapin ng NBA para kay Kai Sotto. Paniwala nito, dapat ay nasa NBA na ang kanyang sentro ng Gilas, Pilipinas. Ipinaliwanag din niya kung bakit si Justin Brownlee ang kasama sa hanay, imbes na si Jordan Clarkson. Sa huli, bagamat aminado siyang malaki ang impact kung si JC ang kasama sa hanay, ipinaliwanag naman niya ang ilang bagay na naganap sa Gilas, Pilipinas ng World Cup na posibleng maulit kung si JC ang kasama. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nauna nang nagpahayag si Justin Brownlee ng kanyang saloobin tungkol kay Kai Sotto at sa pangarap nitong makapasok sa NBA. Para sa kanya, walang dudang kaya ng makipagsabayan ni Kai sa naturang liga. At bukod kay Justin Brownlee, isa rin si Coach Tim sa naniniwalang karapat dapat na makapasok ang kanyang sentro ng Gilas sa NBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Naniniwala kami bilang isang grupo, mga staff, mga player, mga kasamahan sa koponan na kailangan at dapat nasa NBA na siya. Walang duda sa aming isipan yan. So mula kay Coach Tim, dapat ando na si Kai sa rurok ng kanyang pangarap, yung NBA, hindi ba? Unfortunately, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin. Yung comment ni Coach Tim Cone, lahat naman tayong Pinoy naniniwala doon. Unang-una, kung meron man siguro na mas nakakaalam ng kakayahan ni Kai Sotto, ng kapasidad niya, walang iba yan kundi si Coach Tim Cone. Siya kasi nakakakita kay Kai sa bawat window na kasama nila, di ba? Sa bawat practice na ginagawa nila dyan. At ang matindi doon, sa bawat labanan na ipapanalo nila kung saan malimit, nakapagtatala si Kai Sotto ng mga numero na hindi niya na itatala dati. Like ngayon, sa nakaraang second window ng qualifiers, nagtala si Kai Sotto ng double-double 15.5 points at 12.5 rebounds per game. At nangyari po yan sa qualifiers. So ibig sabihin, kompleto ang ginagawa ni Kai Sotto sa bawat laban. Yung rebounds, okay na yun kasi matangkad siya. Parang hindi mo nahahangaan talaga yung 12.5 rebounds niya per game kasi mataas siya. Pero yung assist at puntos niya, matindi po yun. Ibang magsalita ang dalawang departamento na yon. Tapos ginawa niya yan, hindi lang sa kapwa niya Asiano. Kasama doon ng New Zealand na sobrang tigas sa bakbakan. Paalala lang natin yung New Zealand, tinalo nilang Croatia sa Olympic qualifying tournament. Isang indikasyon na mabigat ang koponan ng Tall Blacks dahilan kaya sobrang laki ng naitala ni Kai Sotto kasama ang buong grupo ng Gilas, Pilipinas. Habang paniwala si Coach Tim na dapat ay nasa NBA na si Kai Sotto, ipinaliwanag naman niya ang rason bakit si Justin Brownlee ang nasa hanay ng Gilas sa kabila ng katotohanang posibleng ipasok din nila si Jordan Clarkson. Kaya ang tanong ng bayan, bakit nga ba si Justin Brownlee imbes na si Jordan Clarkson? Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Yung availability ni Jordan Clarkson, sobrang limitado yun sa NBA. Maaaring magpakita siya ilang linggo bago ang World Cup, pero pagkatapos niyan, masisira na yung continuity na nabuo mo sa team. Magandang pag-usapan to, di ba? Bakit nga ba si Justin kung pwede naman si Jordan Clarkson? Obviously, natumbok ni Coach Tim Cone ng totoong rason dyan. Yung continuity, yung pagpapatuloy ng nasimula ng team. Yung chemistry din na nakatanim na dapat doon, pero dahil limitado yung appearance na isang player o sabihin na natin na star player katulad ni Jordan Clarkson, mababaliwala lang yun. Ibig sabihin, hindi naging maganda yun para sa team. Imbes kasi na okay na, maayos na yung takbo ng team dahil nagja-gel na sila as a team, biglang-bigla dahil nawala ang isang key player, mababago ulit ang sistema o galaw ng bawat isa sa koponan. Parang nasanay ka sa masarap na ulam, di ba? Pero dahil nawala yung nagtatrabaho para ma-afford nyo yung masarap na ulam, magtitiis ka na lang bigla sa tuyo. Wala namang masama sa tuyo, ulam din yun. Pero ang sinasabi kasi doon is, yung tuloy-tuloy at hindi dapat nawala ang masarap na ulam mo sa hapagkainan. Sa kaso ng Gilas, maganda na yung naipundar nilang chemistry, yung continuity na sinasabi ni Coach Tim, ando na rin dahil buong buo sila dyan. Ano man ang dinaanan nila sa nagdaang dalawang window, intact pa rin po yun. Andun pa rin yun kasama si Brownlee. Pero kung aalisin mo si Brownlee tapos ipapalit mo si Clarkson, bigla-bigla malaking adjustment ang gagawin po dyan. Hindi biro yun. Lahat ng ginawa nyo sa naunang dalawang window, mawawala lang bigla yun na parang bula dahil magsisimula ulit kayo sa scratch. Yung time na sinasabi ni Coach Tim, isa pa rin yun, di ba? Hindi lahat ng oras makakasama mo kagad si Jordan Clarkson. Like nung World Cup, bagamat nag-deliver siya doon, hindi mo pwedeng isang tabi yung oras na dapat kasama mo na siya kumpara na magpapakita lang siya sa limitadong araw. Sa kaso ni Brownlee, andyan na kagad siya, walang aberya, di ba? Walang problema, maliba siguro kung hindi na talaga niya kaya.
yun, posible yung magkaroon ng problema doon. Pero so far, walang problema kay Justin kung panahon ng practice at pag-develop ng chemistry sa koponan ang pag-uusapan. Sa patuloy na bahay ni Coach Tim tungkol sa posibilidad na isabak si Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas imbes na si Justin Brownlee ay naungkat ang nangyari sa nakaraang World Cup. Base sa kanyang pahayag, malaki ang posibilidad na maulit lang ang ganong senaryo na nasaksihan ng lahat nang sumalang ang Gilas sa bawat laban. Tanong, ano nga bang nakita ni Coach Tim na posibleng maulit sakaling si Jordan ang kasama sa hanay? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Kapag nagdala ka ng naturalized player na may kalibre ng isang Jordan Clarkson, magkakaroon niya ng impact sa team. Lahat ng attention, lahat ng touches, lahat papunta sa kanya yan. At parang lahat ng player, isip nila, anong gagawin ko? Kasi hindi sila sanay At yun ang nangyari sa atin sa World Cup. Basang-basa talaga ni Coach Tim, di ba? Ganon talaga yung nangyari ng World Cup. Kaya sa tingin natin, iniiwasan niya talaga yung mga ganong senaryo. Yung senaryo na hindi halos alam ng player ang gagawin sa mahirap na sitwasyon. Lahat sila hinahanap nung time na si Jordan Clarkson. Of course, nag-deliver si Jordan. Nanalo tayo sa China. Pero ang pangit kasi doon, hindi nagkaroon ng kumpiyansa ang ibang player na bumira ng kanilang capacity. Nag-aatubili sila na sila yung kumumada kasi isip nila baka magkamali sila dun Mahirap na, di ba? Kung sobrang sikip ng depensa ng kalaban, hindi siya basta-basta bumabanat. Hahanapin niya si Jordan kasi isip niya mas sanay si Clarkson sa ganong sitwasyon. Lahat ng yan nakita ng dalawang mata natin nung time ng World Cup. Ang daming sitwasyon na hinahanap lang nila si Jordan Clarkson. Parang atubili silang kumamada. In short, nawala ng kumpiyansa ang player kasi superstar ang kasama nila sa hanay. Yun yung pangit na epekto nun. Pero sa isang side, alam naman natin na may magandang effect din yun. Kaya lang, sa sitwasyon natin last year sa World Cup, mas nanaig ang superstar status ni JC. Hindi naman siya nagpapastar. Ma-remind lang po natin, walang ganon. Ang sinasabi lang natin dito is, hindi nagtitake ng risk ang kasama niya sa loob ng court dahil hinahanap na lang siya para ibigay sa kanya yung bola. Yun lang yun. Sa kaso naman ni Brownlee, walang ganon. Walang hesitation sa part ng player. Dahil sanay sila nakasama si Justin. Sanay sila na nakakaharap at nakakalaban nila si Justin dito sa PBA while si Jordan, iba yung estado niya. So guys, maraming salamat.